Coast Guard. Bumaba si Bakoy, suntok yata. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea hinabol at hinaras ng China Coast Guard. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. China Coast Guard. Talagang pinabalis sila. Naibasa, namumulot ng seal. Yung mga tanga. Hindi mo seal na, ayaw na nila pakuha. Oo nga, Yan o. kasi kaya. Bumaba si Bakoy, suntok yata. Talagang pakuha yung ano, seal. Kita ay doon. Sino nila ka doon? Tayo. Damit, lipat-lipat. Nagtausan. Yeah. Lupak kayo. Ay, bumaba sila. Bumaba sila. Oh. Ay, bumaba na yung isa. Ay, may baril. May ano, may megaphone. Eh, bumaba na talaga. Sabi niya, da. Ano, bumaba talaga sila. Oh. Apat lang sila, ang dami dyan. Oh. Alam, nabiyag pa ba eh? Lima. Garaw-garaw pa eh. Lima sila, lima. O ng silo. O nagpasa ng alis. O. Tumatakbo na isa. Ayan. O. O. Nagpasan sila ng takbo. O. Tumawa. Pasing bato at tumatakbo. O. Tinaboy sila ng China Coast Guard. O. May dala silang ano, pamalo. Yan o. O. Paspas. Ano kayo, may dala sila pamalo? Oo, ayun o, sa harapan. Ayaw na yun yan. O. May dala sila ng pamalo. O. Pamalo yata yung mga tao na sa ibasan. Ayun o. Electric ano yan? Ayan o. O. Bumaba sila ng bila o. Karpiwan. Hinabol ng China Coast Guard sakay ng kanilang rubber boat ang mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc upang ipabalik sa kanila ang mga seashell na kanilang nakalap sa dagat, sinabi ni Philippine Coast Guard for West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela nitong linggo. Sinabi ni Tariela na hawak ng PCG ang ebidensyang kuha ng panghaharas na nairecord noong ika-12 ng Enero, kung saan 4 na miyembro ng CCG ang humahabol sa mga Pilipinong mangingisda mula sa pinagtatalunang isla. Dokumento din aniya na kinukuha ng mga miyembro ng CCG ang bangkang pangisda at pinipigilan itong umalis maliban kung itapon ng mga mangingisda ang kanilang mga nakalap na kabibi sa dagat. Sinabi ni Tariela na kasalukuyang hinihintay ng PCG ang pagdating ng Philippine fishing vessel na sangkot sa insidente, at idinagdag niya na ang mga awtoridad ay naglalayo na mangalap ng higit pang mga testimonya mula sa iba pang mga mangingisda. Actually, itong videos na to, these videos were uploaded sa social media last January 19, no? Kaya immediately after that, amin talagang we endeavored, no, to really look for the source kung sino nag-upload nito sa social media. And then a day after that, no, January 20, we were able to locate kung sino yung nag-upload ng video na to, and then we also conducted our own investigation to collaborate. Ito yung mga statement ng mangingisda at nilahad niya nga sa Philippine Coast Guard na noong January 12, habang sila ay nangunguha ng seashells dun sa of course low tide, no, kaya nakakapanguha sila ng seashells dito sa may southern part ng Baho de Masinloc,
ay merong China Coast Guard na rubber boat na nilapitan sila. Sakay nito ang 5 Chinese Coast Guard personnel, no. 4 dito ay bumaba at nilapitan ng mga Filipino fishermen at pinaalis sila. There was even an instance, no, na hinawakan yung bangka nung isang Filipino fisherman at sinabing they're not supposed to leave unless maibalik nila sa dagat yung seashells na kinuha nila, Sir Alvin. At bago nga sila pinaalis, ay sinabihan pa silang ibalik nila sa dagat, no, yung seashells na nakuha nila. Tiniyak ng opisyal sa publiko na patuloy na mananatiling magpapatrolya sa pinag-aagawang katubigan ang PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gayunman, inamin ng opisyal na hindi maaring magpatrolya ang PCG sa West Philippine Sea sa lahat ng oras, dahil sa kakulangan ng kanilang barko. Of course, we have very limited number of Coast Guard vessels. The same thing na yung mga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel natin ay limited lang, no. So it's not every 24/7, no, na mami-maintain ng Philippine Coast Guard or even the BFAR yung presensya natin dito, kasi it has rotational deployment, no. There are days na wala sila dyan dahil umikot sila somewhere else in different parts of the West Philippine Sea. So nagkataon lang ngayon, no, na itong pagkakataon na to ay merong China Coast Guard na nangharas sa mga Filipino fishermen. Pero kung maalala mo naman, Sir Alvin, no, nung nakaraang taon, ang BFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, together with the Philippine Coast Guard, we had been very supportive sa ating mga mangingisda. Namimigay pa tayo ng fuel subsidy sa kanila, no, and some grocery items. So I said, ito yung instance lang ngayon na masasabi nating wala tayo sa mga panahon na naharas sa mga Filipino fishermen na. Bagamat umaasa pa rin sa pag-uusap upang malutas ang issue, sinabi ni Tariela na hindi siya masyadong umaasa tungkol sa pagseryoso ng China sa ilang diplomatic channel, tulad ng Philippines-China Bilateral Consultation Mechanism sa South China Sea. Sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi masasabi na pinaigting ng China ang tensyon dahil ang pinakabagong insidente ng harassment malapit sa Baho de Masinloc ay nangyari bago ang kasunduan ng Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, merong pag-uusap na naganap noong 17 ng Enero kung saan ang parehong partido ay napiling iwasan tumindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi ni Tariela na ang nangyaring insidente kung saan binabawi ng CCG ang mga nakuhang kabibi ng mga mangingisdang Pilipino sa Zambales ay nangyari noong 12 ng Enero, 5 araw bago ang pag-uusap kaugnay sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Aniya, habang nangongolekta ng seashells ang mga mangingisda, nagpadala ng rubber boat ang CCG sakay ang 5 CCG personnel at sinabihan ang mga mangingisda na ibalik ang nakuhang kabibi. Ayon sa opisyal, kinukuha pa ng PCG ang salaysay ng mga mangingisda. Dagdag pa ng opisyal, ang ahensya ay nakikipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries at Aquatic Resources sa pagsubaybay sa mga ganitong sitwasyon. Ipinaubaya na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs ang mga susunod na diplomatikong hakbang ng ating bansa, hinggil sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa bahagi ng Baho de Masinloc Shoal. Ito ay may kaugnayan pa rin sa ginawang pagtataboy at pagpapabalik ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga shells na kinuha ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar na pag-aari at nasasakupan naman ng teritoryo ng Pilipinas. Pagkatapos aniya nito ay magsusumite ang PCG ng investigation report sa National Task Force West Philippine Sea, at maging sa iba pang mga concerned government agencies ukol dito. Kaugnay nito ay nakasalalay na aniya sa mga kamay ng DFA ang pagsasagawa ng diplomatic action laban sa China hinggil sa nasabing insidente. Philippine Coast Guard, the only role that we're going to do is to document this incident, submit them, ask the Filipino fishermen to submit affidavit, and then from there we are going to submit the investigation report to the National Task Force West Philippine Sea, and for the other government agencies, no, to take act on it. Of course, the Department of Foreign Affairs, part of the NTF-WPS, and sila ang merong diplomatic action, no, kung sakali mang it would merit a diplomatic action. Of course, with the guidance of the President, and of course, Chairman of the National Task Force West Philippine Sea, J. Eduardo Año. Ito naman po ang ginagawa natin, no? Every time that we can be able to document the aggressive actions
and illegal behavior of China in the West Philippine Sea, hindi naman po tayo nag-aatubili na sabihin ito sa publiko for the Filipino people to know, and of course for the international community to be aware of how China behaves, no, in asserting their claim in the West Philippine Sea. Makikita mo, hindi nga natin masisisi ang ating mga Filipino fishermen doon sa video, no. Naramdam mo talaga yung galit nila na sinisigawan nga nila yung China Coast Guard, no. But of course, dahil nga sa intention din nila na hindi na magkaroon pa ng komosyon at maipalagay sa panganib ang buhay nila, they just complied, no, doon sa guidance ng China Coast Guard na ibalik sa dagat yung seashells nila and eventually leave. Tama po yung sinabi mo, Sir Alvin, no? Ito ang nakakainis nga ngayon dito sa West Philippine Sea. Tayo mismo ang itinataboy at hinaharas ng China Coast Guard. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.